Ano na sa panahon ngayon, ang Hmm. importante ngayon sa Senado Hmm. ay yung sumuporta sa pagbabago. Hindi ito Importante daw yung mga yung mga kandidato daw importante ngayon na maluklok sa Senado, yung susuporta sa pagbabago. Anong pagbabago? Yan na nga ho ba sinasabi natin. Yun hong vlogger na nambastos dito kay Pastor Apollo Kibuloy, nag-public apology na ho. Yan ang problema. Okay lang kasi kung ayaw mo iboto, wag mo iboto. Kung hindi ka naniniwala sa pananampalataya niya, di ka naniniwala. Pero para bastusin mo ang taong pinapaniwalaan ng marami sa ating mga kababayan, below the belt na ho yan. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Dito rin sa video na to, pag-uusapan ho natin ha, itong post nitong si Sir Tio Moreno, ha? Itong si Chis Escudero, parang apuradong maging Vice President. Mamaya, papasadahan ho natin na mabilis yan. Pero kung bago lang ho kayo sa PH Update, naku, konti na lang ho, 760,000 subscriber na ho tayo. Kaya kung di po ako kayo nakasubscribe, i-click nyo na ho yung subscribe button dyan sa baba. Ito na ho, umpisa ho natin ang ating video sa mega mega love shoutout dahil natambakan na nga ho tayo. Ito na nga ho ba sinasabi natin. Mega 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 love shoutout dito kay Ma'am Jo Tayong. Ma'am Jo, maraming salamat ho ha. Maraming salamat. Bilisan lang ho natin. Mega mega love shoutout ho dito kay Samirano Beauty Salon Team. Maraming salamat ho. Mega mega love shoutout. Bilisan lang ho natin. Mega mega love shoutout din ho dito kay PH Dadbon. PH Dadbon, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mega mega love shoutout din ho dito kay Miss Vina Open Heart. Ma'am Vina, thank you ho ha. Maraming salamat ho sa pagsuporta. Mega mega love shoutout din ho dito kay Japalete. Japalete, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mega mega love shoutout din ho dito kay Marilu Focahori. Ma'am Marilu Focahori, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. At dito kay Inday Ayan Miki. Inday Ayan Miki, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Ingat ho kayo dyan sa Japan. Dito kay Jake De La Serna. Sir Jake De La Serna, PH Update. Pinapainom ko ng suka ang uncle ko. Ay, ganyan ho talaga pagka painumin lang ng painumin na suka. Mega mega love shoutout Ma'am Sir Jake De La Serna ha. Mega mega love shoutout dito kay Diana Princess Alfaro. Ma'am Diana Princess Alfaro, Happy Valentine's muna PH Update. Happy Valentine's sa lahat. Nahuli na yung ating ito nakadalo itong si Ma'am Diana Princess Alfaro. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Dito kay Ma'am na hindi ko mabasa ang iyong pangalan. Maraming salamat ho dito sa 500 yen. Mega mega love shoutout. Mag-ingat ho kayo dyan sa Japan. Mega mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Lovelyn Shibukawa. Ma'am Lovelyn, maraming salamat ho sa dito sa 800 yen. Ang sabi niya PH Update lahat ng vlogs mo pinapanood ko. Di ko pinapalampas. Okay, di ko pinapalampas. Maraming salamat Ma'am Lovelyn Shibukawa at maraming salamat sa 800 yen. Mega mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Vanji Sichon. Maraming salamat ho dito sa $10. Mega mega love shoutout. Mega mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Lovelyn Shibukawa. Ma'am Lovelyn, maraming salamat ho ha. Mega mega love shoutout. Palakpakan ho natin. Grabe. Nakatatlo na yung iba. Ngayon pa lang ho tayo nakakapag-shoutout. Mega mega love shoutout dito kay Arman.UK. Sir Arman, maraming salamat ho ha. Ingat-ingat ho kayo. Mega mega love shoutout. Mega mega love shoutout din ho dito kay hello Ma'am Connie. Yes, si Ma'am Connie. Mega mega love shoutout. Maraming salamat Ma'am Connie ha. Happy Valentine's. Maraming salamat. Itong si Sir Jake De La Serna. Sir Jake, PH Update, Lods. Ulam ko, tuyo, suka. Ako din, kanina, tinapa, tsaka suka. Sarap, no? Tsaka lagyan mo ng konting bagoong, tsaka chili. Napakasarap na ho niyan. Suka lang, solve na ika nga. Ito, pakinggan ho natin ang pagsusori nitong kumag na to. Huwag ko kasi kayong masyado naman kayong papansin ika nga, yung tipong para mag-viral lang kung ano-ano pang pinagagawa. Ito, pakinggan ho natin itong mga kababayan. Hello, good evening. Oh. This morning, I created the content. My intention was for general entertainment. Entertainment, tandaan ho natin napakasensitibo ho ng issue ng relihiyon.
At itong si Pastor Kibuloy, meron ho siyang isang sekta na pinamumunuan. Na kung saan, kung paanong pagrespeto ang ibinibigay natin sa mga Muslim, sa mga INC, sa mga Kristiyano, sa mga Katoliko, kailangan din ho natin ibigay yung karampatang respeto diyan sa pinamumunuang organisasyon nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Yun lang ho yun, magrespetuhan ho tayo para wala ho tayong problema, para hindi ho tayo nagpa-public apology. Ganun lang naman kasimple yung Brad. only, but instead created a lot of divisiveness. And for that, Anong divisiveness? Nabanatan ka ng matindi-tindi, Brad. Ang dami kasi pwedeng pagtripan niya. Ito si Pastor Kibuloy pa, number 53 sa balota. I am deeply sorry to Pastor Apollo Kibuloy, to the members of KOJC team, Yun, doon ka talaga dapat manghingi ng paumanhin. Doon sa mga KOJC member na kung saan yang si Pastor Apollo Kibuloy ginagalang, respeto at talagang iba ang pagtingin nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Talagang leader ho siya, ika nga. Ngayon, ginanon mo yung larawan niya, meron kang kaalalagyan dyan, Brad. Kaya kung ako sa'yo, sa mga susunod na galaw mo, mag-ingat-ingat ka. Hindi naman siya, kumbaga ingat ka na lang, wag mo na lang ulitin. Mapagpatawad ho yan, hindi ho nagtuturo ng galit yang si Pastor Kibuloy sa kanyang mga miyembro, base ho yan sa ating nakikita. Hindi ho siya, kahit na anong ginawa sa kanila nitong si Marcos Jr., yung iba dyan, pag naririnig natin, ipagpasayos lang natin, ipagdasal na lang natin. Ganun naririnig natin eh. Sa totoo lang nakakabilib din ho kung paano yung pagtuturo ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga miyembro. Hindi ho sila vindictive, hindi ho sila oo, nabudol na kung nabudol, pero yung hindi natin sila nakikita yung nakmumura, yung talagang galit na galit, yung tipong yung iba ho kasi mga kababayan natin, hindi na napipigilan ng galit sa social media, talagang kulang na lang kung pwede lang nilang tamaan itong si Marcos Jr. ng isang beses, papatamaan nila and all the people who I offended, and especially to my family members who were also stressed from what happened. This will be a learning experience for me and also a part of my growth as a content creator and entertainment vlogger. Marami naman pwedeng i-vlog dyan, Brad. Hindi ka naman mauubusan ng paksa sa gagawin mong vlog, pero yung meron kang banatan na isang individual na kung saan maraming rumirespeto dyan, dapat maghinay-hinay. Dapat magsilbing yan, babala sa'yo sa mga susunod mo pang gagawing content, ha? Yung mga politiko, ihiyan mo, walang problema. Ayan si Marcos Jr., ihiyan mo, walang problema yan. O si Tatay Digo, kung gusto mong gawin, wala tayong problema dyan. Ha? Kaso nga lang, yung backlash, dapat kaya mong tayuan. Kung ginawa mo yan, dapat tayuan mo pagka naramdaman mo yung backlash. Yung ginawa mo kay Pastor Kibuloy, wala problema yan, gawin mo. Pero dapat yung consequences, tanggapin mo din ng ika nga kung paano yung tuwa mo nung ginagawa mo yung kababalaghan na yan, yung kabastusan na yan. Pagka dumarating na yung backlash, okay naman na nagpasorry ka. Pero sa susunod, wag mo na ulitin. Yan si Tatay Dick, yung niya. Diba? Yan. Parang ang larawan ni Pastor Apollo Kibuloy, parang watawat ho yan sa mga miyembro ng KOJC. Hindi ho dapat basta-basta bastusin. Hindi ho dapat na basta-basta punitin o kung ano man, di ba? Ho yan, kumbaga, mataas ang pagrespeto nila kay Pastor Apollo Kibuloy. At irespetuhin na lang natin yung kanilang paniniwala. Hindi na si Pastor Kibuloy para hindi tayo nagkakaproblema. Blessed and love. Hello. Ayun na. Blessed and love daw. Alam niya sabihin yung blessed and love. Talagang tong bata na to. Ito, rekta ho tayo dito kay Dito kay ay, bakit gumalaw yun? Dito tayo kay Sir Tio Moreno. Hello, Chis! Hello, Chis Escotero. Is it true that the Senate Session Hall has been converted? Nagmamadali?
into the setup similar to the impeachment trial of CJ Corona. Just asking. Thank you. Oh. Ano ba yan? Talaga bang apurado na ho ba itong si Chis Escudero na maging vice president? Nanawagan na ho ba ng special session itong si Marcos Jr.? Bakit to sila nagsiset up diyan sa Senado? Malamang sa malamang itong si Sir Tio Moreno merong nagpadala ng intel sa kanya o larawan na yan na, inaareglo na, nagkakaroon na ng sukatan. Diyan sa Senado, talagang inaayos na nila ang paggaganapan ng impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte. Pero wag ko kayong mabahala, wag ko kayong matakot, ha? Tayo ay naniniwala na malulusutan ho yan itong si Vice President Sara Duterte. Parang tatrabahuin ho ata talaga nila itong impeachment na to habang naka-break ang session. Ha? Talagang ibang klase ho, talagang ibubrute force nila itong impeachment na to. Akala ko bang di nagmamadali itong si Chis Escudero? Bakit ngayon, bakit biglang naging apurado? Nabatukan ho ba siya nitong si Lisa Araneta Marcos? Binalaan ho ba siya nitong si Tamba pagka hindi mo trinabaho yan, tatanggalin kita sa pwesto? Naku, napaghahalata talaga itong mga manggagamit na to sa Senado. Eto, rekta ho tayo dito kay Senator Jimmy Bondoc. Siyempre, kailangan ho nating ibigay ngayon itong video na to, ang spotlight dito sa ating iniidolo na si Senator Jimmy Bondoc. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Eto, rekta ho. We actually had our top story today with the president reacting to the quipping of former President Duterte killing 15 senators to make way for the others. At ito ang sabi ni PBBM over the weekend. Makapatay na ito ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa. Ang problema kasi dayaan Yun ang pinapangambahan namin, yung dayaan. Meron kaming pag-asa, kaso pagka yung nag-focus na kayo dyan sa Miro system na yan, naku, malaking problema yan. Kaya naman kung di pa ho kayo nakasubscribe, para marami ho tayong magbabantay dito sa papalapit na election, mag-subscribe na ho kayo. Kasi habang marami hong nakakakita sa mga kaganapan, mas marami hong pupuna. Mas marami hong magsasalita, kaya i-share nyo na ho ang ating video. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, mas bagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Ang tanong, bakit nung nagdang administrasyon, sumisiksik ka sa Department of Agriculture? Bakit gusto mong maging cabinet secretary, Tatay Digong? Ngayon, binabanatan mo. Pagkatapos niyong linigawan si VP Sara at bilib na bilib kayo sa mga Duterte, salamat at pinalibing niya ang inyong ama sa libingan ng mga bayani. Ngayon, binabanat-banatan niyo. Pambihira talaga. Iba ho talaga ang tama pagka, yung pagkabangag ka talagang... Iba mukha pa lang, tingnan niyo naman ho mga kababayan, palong-palo ho itong Pangulo natin. Palong-palo sa kapangyarihan. Bangag na bangag sa kapangyarihan. Kayo naman ho. Tuloy. Sabi niya, wala daw pag-asa siguro, wala sila pag-asa, kaya papatay na lang ng 15 senador. Sa bagay, mahirap naman ng ibang tao, iniisip nila ang isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. You know, Gretchen, nung simula pa lang ng campaign ko, I vowed na talaga magre-real talk lang ako. Win or lose, magre-real talk lang. So ito po ang real talk. This is my contribution to everybody sa ating political conversation. Wala po kayong narinig ngayon dyan na tao who meant what they said. Lahat po ito ay PR lamang. Do you really think the president, the former president, means it pagpapapatay siya ng mga senador? No? Lahat po ito is really just, nagko-compete lang po sila lahat for your ears, for your attention, dahil mahal po ang airtime. Kaya ang sa akin po, talagang tingnan ninyo ang history namin ng mga kumakandidato. Nothing more. I'm not asking for your votes. I'm just asking, suriin nyo na lang yung mga tao. Huwag na po kayo magpaloko sa mga ganyang PR. Luma na yan Well, the NBI actually recommended to file charges against the Vice President for...
Ang problema ho kasi lahat ng pwedeng asunto na pwedeng isampa dito sa mag-amang Duterte, sa pamilya Duterte, pagka nakagawa sila ng isa, nakapagsalita sila ng isang mali o nakagawa sila ng isang medyo alanganin sa pandinig ng mga bangag, talagang tatramauhin ho nila yan. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit nagsalita ang NBI, ang DOJ, lahat ng pwedeng sumausaw dito sa issue ng gurgur statement na to ni Tatay Digong sa mga senador. Ano ho yan? Na masyado na mga, kayo naman, PR nga eh. A kill threat on the President, the House Speaker, and the First Lady. You are a lawyer. What do you think is the difference of her pronouncements, the Vice President's pronouncements, with the former President's pronouncements? Pareho silang, parang sila nagsabi, nagpapapatay sila. Pero pag tinignan mo, pinat mo side by side yung dalawang statement na yon, sinabi ni VP, no joke, no joke. Okay. Well, that's the difference. That's the difference. Yung kay Pangulong Duterte, I was there. That was our proclamation. And very clearly, it was a joke. Kasi even the way he said it eh. But again, I'm not defending anyone. Pero very clearly, it was a joke. Patayin na lang natin. Parang ganon, you know? At sinabi niya pa nga, binawi niya pa na, pero wag na, kawawa naman eh. Okay, so done. Done na yon. Yung kay VP Sara, seems less like a joke, no? Hindi siya joke. But I do go with the argument that it is a conditional threat. Parang sinasabi niya na pag namatay ako, Grabe no, itong si Tatay Digong at itong si VP Sara. Lahat to talaga kumbaga talagang inuusi siya pa bawat buka ng bibig nila eh. Kasi alam mo nila isang isang kumpas lang dito sa mag-ama na to. Talagang yung 32 million ang ating mga kababayan. Halimbawa, nagsalita si Tatay Digong, kailangan na nating magsalita, kailangan na nating maglabas ng saloobin natin dito sa marami yung lalabas sa kalsada, yun ang sigurado natin. Partida yung nangyari sa INC, hindi pa ho nagsalita si Tatay Digong doon. Hindi ho siya, kumbaga, yun palang pagkilos na yun, talagang nayanig na tong administrasyon na to. Tatlong magkakasunod na rally. Gusto ho nilang tapatan. Naging pagkilos ng mga kababayan nating INC. Pero hindi pa rin ho sila nakapalag. Hindi pa rin ho sila nakaubra. Dahil talagang yun organic at alam ho nila yung pinaglalaban ng mga kababayan nating INC noong mga panahon na yun. Pero eto ho dapat ang ating mga kababayan, yung mga nakikinig sa mga sinasabi nitong si VP at nitong si Tatay Digong, sa bagay kung ikaw talaga tunay na taga-suporta nitong si FPRRD at nitong si VP Sara at ng mga pamilya Duterte, pagka binukaho nila yung bibig nila, the way na i-deliver nila yung sinasabi nila, yung intensity ng pagsasalita nila, malalaman mo na kaagad na, ano yan, ginajaming tayo na. Di totoo yan. Diba? Pero pagka yan nagseryoso, at meron siyang sinabi na ganito yan, ganun yan, kailangan na ho kayong kabahan. Sa napakahabang statement nitong si Tatay Digong, sa napakahabang statement ho niya, meron siyang sinabi about doon sa ginagamit na pampakalma nitong si Marcos Jr. Diba? Yung hero. Nag-hero-in daw siya. Yung particular na portion na yun na napakaseryoso ni Tatay Digong, di yun nila tinalakay. Bakit? Iwas na hubas pagdating doon sa mga isyong bangag, itong si Marcos Jr. at itong mga mainstream media na to. Masyado lang ho silang napaghahalata sa totoo. patayin niyo to. Sa pandinig po ng iba, hindi talaga maganda. Sa pandinig ng iba, sa akin kasi sanay na ako sa ganyan eh. Pero if I were her lawyer, and she is a lawyer, I would go with that argument that it's a conditional threat because if you go strictly by the words, there was a condition. Ibig sabihin, I'm not gonna do it unless they kill me. Self-defense. Well, actually, there's a whole debate about it. That, course. Iba yung conditional threat sa threat with condition. Yeah, right? narinig ko yan. No? Oo, but we're not gonna get into that. It's sila gonna na take a full hour. But Yes. let's go to the impeachment trial of the Vice President, the looming impeachment trial. Your thoughts on the Senate taking this timeline, sinasabi ni Senate President, na pagkatapos na raw ng SONA. Is that constitutional? Again, it seems futile to discuss it because even people like former Justice Carpio and Senate President Chis Escudero, iba-iba ang kanilang mga opinion. No? So, ano ba ibig sabihin ng
proceed forthwith and all that. Pero kami, ako, at the end of the day, impeachment is political. Sasabihin lang, hindi pwedeng mag-convene unless mag-special session si Presidente. But it's political. It's all political. Naloloko po tayo ng politika. So, ganito na lang. Kung yung ang ating legislators gusto talagang tanggalin si Ma'am Sara and they have the political will and they have the numbers, they have all the freedom to do so. Personally, I just think, awang-awa na ako sa bansang Pilipinas. Kasi that takes up everyone's attention, that takes up everyone's mind. Tapos, walang nangyayari sa presyo ng bigas. You know, ako talagang naaawa sa Pilipinas. But don't you think that the investigation into the Vice President's use of confidential funds had merit in itself? Na paano nagastos yung 100 plus million in 11 days? Yan na naman, 100 plus million. Yan ang problema natin, Gretchen Ho eh. Pero yung 150 million, kada congressman na di umano ipinambayad para sa impeachment, wala kayong pakialam. Yung 1 billion pesos kada araw dyan sa flood control, parang mga bulag at bingi kayo. Kung saan napunta yung bilyong-bilyong pondo para dyan sa mga proyekto na yan na hindi napapakinabangan. Yung bilyong-bilyon na pamimigay na ayuda, totoo, tama ba ang pagkwenta dyan sa mga lumalabas na pondo na yan? 125 million? Anong pakialam namin doon? Importante sa amin, yung bilyong-bilyong ginagawa. Pag-usapan natin yan. Kaso, dapat pagka pinag-usapan natin yung confidential fund din, lahatin natin. Hindi lang natin itong babanatan natin si Vice President Sara Duterte lang at lahat ng government official exempted na kagad. Hindi ho naman ganun. Yeah. May nag-surface na Mary Grace Piatos na hindi mapaliwanag kung sino yon, wala rin sa PSA. And don't you think that investigation had merit in itself? Well, that investigation is ongoing. Nandun siya sa COA, hindi po ba? And there was a joint circular ng COA naman, yung 2015-01, about the guidelines. And right now, sinusuri nila yung paggamit ng funds na yon according to those guidelines. Hintayin natin. Ang hamon ko po sa ating lahat, tingnan natin yung politika behind the investigation. Kasi lahat naman may confidential at intelligence funds. I'm predicting na buksan nyo lahat yan. You will find much more questionable ways of spending. Now, am I justifying na dapat absuelto si Ma'am Sara kung meron ding ibang gumawa? Hindi po. I'm saying, tingnan natin yung nature ng confidential funds. Kasi madalas po talaga dyan, maraming mga pseudonym, maraming mga fake names dahil ayaw natin masunog yung mga informant. Pero ang sabi ni Vice President, ito ay nagamit dahil bago siya pumunta sa maglagay ng proyekto sa isang lugar, pinapa-survey niya muna. Correct. I mean, is that the proper use of confidential funds? Because pag sinabi nating confidential funds, usually these are related to security matters. Is that not a security matter? Kasi halimbawa, kahit sa negosyo, or bibili ka ng lupa, di ba titingnan mo muna, parang marami bang NPA dyan? It's the same thing. Or even, kunyari sa Department of Education, hindi natin alam na kung minsan yung mga teachers or yung mga students, they're open to the threats of being, recruited by communist organizations. Inaaral po ng DepEd yan. Lahat po ng government agencies, I've said this in a debate, ay may kinalaman sa national security. Nag-iiba-iba lang po yung degrees. No? Pero kunyari nasa DepEd ka, sasabihin mo walang national security concerns yan. Hindi po totoo But yun. isn't that the mandate of the security agencies and not of the Vice President's office and not of the DepEd? Well, I would like to invoke my few years of experience in government, 6 years to be precise, that even in PAGCOR, there are intelligence and confidential issues. No? Na kasi kapag po kayo ay nasa gobyerno, real talk po ako lagi ha, magalit man kayo o hindi. Kapag kayo ay nasa gobyerno, you're always on the line no, between order and chaos. No? Inaaral po natin lagi kung mag-i-invest ba tayo dito o hindi. Even internally po sa mga gobyerno, may mga espiya ko minsan. Is that not a security threat? So where do you get the funds to investigate that?
Now, am I saying walang accountability? Hindi. Dapat may accountability. Kaya nga may COA circular to 2015-01. But Congress also has power over the purse to Yes. make sure that funds are being spent the right way Yes, according to their oversight. appropriate function. Yes? So that means it's in their power also to open this Of course. and to investigate on how the confidential funds were used. Absolutely. That's the power of oversight. So why are you saying that this is political? I mean, it could be also, Well, the investigation having merit in itself. yes, because we are, what you're asking me is what I think their Okay. intentions are. Di ba? Kasi iba-iba ang intensyon ng bawat kongreso. Sa bawat, it's case to case. Sometimes their intentions in some investigations, maganda. Nakikita ko na parang they're really just out for the truth. But you agree that it is within their function to Of course. investigate on Of course, that's constitutional. Okay. That's part of Oo, wala namang problema yun. Pero habang meron kasalukuyang investigasyon na ginagawa ang COA, meron nga notice of disallowance, patapusin mo na yun. Huwag mo na magbida-bida itong si Joel Chua. Nasa mandato nila, pero dahil meron nga constitutional body na nagtumatrabaho sa mga pondo na yan, pinag-aaralan, dapat hintayin muna para hindi ma-prejudge yung kung ano man yung magiging findings ng COA diyan sa notice of disallowance na yan. Ngayon naman mga kababayan, ito malupit dito. Nakita ko lang to scroll tayo, syempre tingin-tingin tayo. Etong si Larry doon nagpapataas na sweldo. Nagpapataas na sweldo dito si Larry doon. Toto kampanya ka, brad. Sino ba nakikita ko diyan? Abalos, etong si ano pangalan to? Etong si Cayetano, etong si Lapid, etong si Soto, yang si Pacquiao. Naku, ito na nga ba? Ibibida ho niya yung kanyang mga kandidato. Pakinggan ho natin na mabilisan to. Marcos, kung ano mas makakabuti sa ating bayan. Ito, pakinggan ho natin. Ulitin natin, game. Kung Marcos, kung ano mas makakabuti sa ating bayan. Oh, ano yon? Ngayon, sinasabi ng mga ibang mga nanunulista na ito raw mga kandidato, meron daw mga iba rito na hindi daw marunong makipagdiskurso o hindi marunong makipagdebate. So ano gagawin mo ngayon? Ikaw makikipagdiskurso para sa kanila. Ikaw makikipagdebate para sa mga individual na yan. Pambihira ho talaga itong si Larry Gadon. Simple lang naman yan. Walang debate, walang diskusyon o kung ano pa mga kalokohan yan. Sagutin na lang nila, talakayin na lang nila, hipuin na lang nila yung mga maiinit na issue ngayon na pinag-uusapan sa mga kanto, sa mga talipapa, sa mga palengke, sa mga paradahan ng jeep, paradahan ng tricycle driver. Ano yan? Yung kulang-kulang na bycam report. Yung kumakalat, yung paglaganap ng illegal na droga. Yung lumalalang kriminalidad sa ating bansa. Yun ang gustong marinig ng ating mga kababayan dito sa mga kandidatong binibida mo. At higit sa lahat, yung pinakamalapit sa bituka ng sambayan ng Pilipino, nagmamahalang presyo ng pagkain. Ano na sa panahon ngayon, ang importante ngayon sa Senado ay yung sumuporta sa pagbabago. Hindi ito Importante daw yung mga kandidato daw importante ngayon na maluklok sa Senado, yung susuporta sa pagbabago. Anong pagbabago? Yung pagbabago mula doon sa maayos guguluhin, yung susuporta sa kaguluhan, ganun po ibig nyo sabihin na Atty. Larry Gadon, Larry Gadon, yun ho bang gusto nyo, yung susuportahan yung mga kabalbalan ng administrasyon na to? Anong pagbabago ba sinasabi nitong mama na to? Ano bang nabago? Mula noong panahon ni Tatay Digong na napakaigi ng kalagayan ng ating bansa, ang illegal na droga, kahit papaano talagang nabawasan na. Ang kriminalidad talagang nagiging okay na ba? Nawawala na ho yung mga masasamang elemento sa kalsada. Ngayong mga panahon na to nagbabalikan, yun ang kailangang suportahan ng mga kandidato na yan. Yung mga mauupong senador. Yung pagbabago na yun ang kailangan nilang suportahan. Larga doon. Meron ho tayong diferensya dyan. pagalingan ng pagdiskurso o ng pagdebate. Magaling ka na magdebate, magaling ka magdiskurso, pero taliwas ka naman sa programa ng gobyerno. Anong programa ng gobyerno? Anong bang sinasabi mong programa ng gobyerno? Yun ho bang
kaliwat kanan na pamimigay ng ayuda. Hindi ko kontrahin. Yung paggastos ng bilyong-bilyon sa flood control at patuloy ang pagbaha, yun ho ba yun? Dapat ho ba susuportahan yon ng mga senador na mauupo sa Senado sa papalapit na midterm election? Ikaw talaga, Larry, ka doon, nagpapataas ka lang ng sweldo eh. Masyado ka na paghahalata. Huwag mo kaming budulin, Brad. Mulat ng sambayan ng Pilipino in a good way kasi yang si Marcos Jr. mulat din ho yan, di natutulog eh. Di ba? Bangag nga sa kapangyarihan eh. Ngayon, kabadong-kabado ho siya ngayon dahil napaka-crucial nitong midterm election. Ito ho kasi yung kumbaga magdidikta kung paano ang magiging tempo ng susunod na 6 na taon ng kanyang panunungkulan bilang presidente. Kasi pagkatapos nitong pagkatapos nitong 2025, 2026, 2 taon na lang mag-uumpisa na ho yung presidential election. Ganun lang ho tayo kabilis. Kakaluklok lang yan, 3 matching lang yan, magpapalit na naman ho tayo ng presidente. At ang kinatatakot nitong administrasyon na to, sisilipin ng kung sino man ang uupo sa 2028 presidential election, yung binentahan na ginto, yung Maharlika Wealth Fund, yung ayuda, yung ari-arian ng mga congressman na malapit dito kay Tambaluslos, yung mga ari-arian ni Tambaluslos, heavy luggage issue, napakarami ho natin dapat pag-usapan. At sana naman, kung pagka dumating ang punto na napag-usapan yan, dapat meron hong tatayo at magpapanukala na kung sino man ang mga politiko na mapapatunayang magnanakaw, talagang dapat parusang bitay. Dapat ho talaga parusang bitay. Yun ho ang kailangan natin dito sa bansa na to. Yung mga penalty na kulong-kulong, wala akong kwenta yun. Para sa atin, wala kwenta yun. Hindi ho sila natatakot doon. Ako kukulong. Madali lang yan. Papiyansa lang ako. Madali lang yan. Diba? Ilang taon kulong mo sa akin? 10 taon? VIP ako dyan sa loob ng dyan sa loob ng bilibid. Kagaya kay ang tawag dito, kay Leila de Lima, diba? Yun talagang totoong VIP. Diba? Hindi ho siya napasama sa mga ordinaryong preso. Yang si Pastor Kibuloy, kahalubilo ho niya yung mga ordinaryong preso. Kaya wag niyo sasabihin sa akin kasi nakita ko yung estado ng mama. Hindi ho siya kasing yung estado nitong si Leila de Lima nung siya ang nakakulong, hindi ho kagaya ng kay Pastor Apollo Kibuloy. Iba ho yung sa kanya. Kasama niya ho talagang mga ordinaryong inmate yung kasama niya. Ganun ho yung katindi. Lahat na ng gobyerno gusto mong harangin dahil kasi oposisyon ka. Hindi naman ganun yun. Hindi naman porket oposisyon ka, lahat na lang gusto mong harangin. Ang problema, yung mga pulisiyang falsipikado. Ganun lang naman ho yun. 2025 budget, kulang-kulang na bycam report, hindi naman hinaharang. Kini-question lang. Yun naman. Masyado ka naman mainit, Larry Gadon. Kalma ka lang. Pagkatapos ng amo mo, tapos na rin ang political career mo. Di ka ba nagtataka? Lahat ng nakapaligid sa'yo kasama sa senatorial race, yung mga kasabay mong dumila sa tumbong nitong si Lisa, talagang magkakasama. Tapos ikaw, na talagang pinangangalandakan mong loyalista ka, hindi ka man lamang napasama sa senatorial lineup nila kasi mahina ka sa taong bayan. Hindi ka nila gusto. Hindi nila gusto yung style mo. Style mo kasi bulok. Kung sino, marami hong magaling siya ganyan. Marami hong magaling siya ganyan, mga manggagamit. Naku, merong diyang gumagamit ng pangalan. Ginagamit ito, ginagamit yan. Para saan? Naku, para makapwesto. Mga style nyo, bulok, mga mangga kayo no? Mga mangga. Mga mangga, hoy! Kaya naman kayo. Ako ng toka. Maraming salamat Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas.